or conspiracy theory? Katotohanan o malisyosong teorya lamang? Ang ganda itong Tagalog ng ating kapatid na si Ariel Ofenia, no, diyan sa Kawayan. Kasama niyo si Sister Janice Edrada, ang lahat ninyo mga kapatiran diyan sa Kawayan, sa mga kay Dr. Malisyososng. Hopefully they can view the series, no, the dynamics of our time. Now, mayroon isang bago lang ito na nangyari last year, February 2019, na binigyan din ng malisyosong balita. Ito kapatid, no? Ay nag-sign na daw sa isang artikulo ng mga Sabbath keepers, yung tinatawag nating Saturday keepers, na masyadong nalunod sila sa tinatawag nilang Sunday law. Kasi ini-interpret nila lahat ang mga pangyayari na maplastar patungo sa kanilang Sunday law interpretation. So every movement ay ini-interpret nila patungo na doon sa tinatawag one world religion. So ito ay pinamagatan nila na ito na, nagpirma na. Handa na tayo kapatid, ito na talaga, i-declare na kasi isahin na ang relihiyon. Grabe, no? Grabe talaga ang pagkabalita na yan. So na-share yan, so excited din ang mga Sabbathista kasi talaga, kami talaga. Yeah, alam ko na marami sa inyo dyan, sa atin ay once upon a time na nahawakan natin, no? Minsan naniniwala tayo sa ganito, no? So kailangan lang milagro ng Panginoon na wala yan sa atin. Ito ay isang joint declaration titled A Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together. So, February 2019. So, pag ganyan ang mga statement sa isang authentic outlet ng media, dapat makita mo na agad kung saan sa Bible yan. Halimbawa, world peace, living together. Ibig sabihin, mga prinsipyo ng kabutihan ito. Principle of goodwill, ang tawag niyan, was signed by Pope Francis and Sheikh Ahmad El Tayyib, a Grand Imam of Sunni Muslims, during a visit by the Pope to the United Arab Emirates in early February 2019. Dahil dito sa mga balita na napunta sa Facebook, sa YouTube na ito ay one world religion na, napilitan tuloy ang isang writer na nagkaroon siya ng interview at talagang nagkaroon siya ng ganitong pangyayari. Question siya, recently, Pope Francis signed a document with Muslim leaders about there being one world religion. Siyempre, napakadilis kumalat like a wildfire itong mga malisyosong mga teorya ba? Teorya based on totoong mga meeting, totoong picture na yan, linagyan agad nila ito. Tapos, how can that be? Some of my non-Catholic friends are accusing the Pope of being out of line. What really happened? So, tinanong ang isang journalist o isang leader. Ang sagot naman niya na, I have read the document. Itong document na nagpirmahan. Ito bang document na nagpirmahan? I have read the document to which you refer, and nowhere can I find a call for one world religion. Tapos, alam mo, yung mga conspiracy theorists, hindi yan sila sasabihin nila, talagang tinago nila yan. Tinago nila, kahit pa nandoon na yung ebidensya, based on the actual document, hindi tinago nila yan. Kasi tinago nila sa mainstream media. Instead, it is a plea for peace and non-violence, a call to Catholics, Muslims, and all believers to unite and work together in order to serve and as a guide for future generation to advance a culture of mutual respect in the awareness of great divine grace that makes all human beings brothers and sisters. Ang ganda, di ba? Ang ganda yan.
Ibig sabihin, pag binasa mo, pag alam mo na ang River Mount at Island, alam mo na agad yan, no? Na wala na siya sa konteksto ng great controversy. Na wala na siya ba sa intent? No? Na wala na siya. So ito rin ang mga detalye na sinabi ng Biblia at saka ng tunay na revelation ng great controversy na ito ang kanilang mga kilusan. Kilusan para lahat ay brothers and sisters. Tawag niyan, religious pluralism. Pag binasa mo ang dokumento na yan at ang pangyayari na yan, ito ay nagpapatayo ng religious pluralism, mga kapatid. So ang tunay na pangyayari ay na-news yan, February 4, 2019. Pope Francis to world's religious leaders, we build the future together or there will be no future. Ang ganda. So, principle yan. Principle yan ba na for human understanding, common sense will draw for that directions. Kasi, prinsipyo yan, kapatid eh. You know? Kaya, dapat talaga nating pag-aralan at intindihin ng maigi, kapatid. Kasi marami talagang nadali, no? Mayroon akong kaibigan na marami siyang libro noon na sinishare sa akin. So, ang conspiracy theory, facts, or faith. May sinabi kasi sa nangyari na pinag-alalan natin kagabi. Di ba? Yung original na nangyari sa Genesis chapter 3. Matapos na na-deceive ni Satanas, si Eve, dahil sa pakikinig sa ibang boses. Binigyan na tayo ng Panginoon. Kailangan lang puntahan at alamin. Kasi pag wala talaga sa River Mount at Island, talagang madali tayo sa conspiracy theory, my friend. Maraming shades ang conspiracy theory. Kaya without the river, the mount, and the island, na engagement ni Kristo sa mensahe niya para sa ating panahon sa globalization, madadali tayo sa napaka-lakas na dating. Lakas ng dating yan. No? Lakas ng dating yan. Kasi siyempre, ang nagdala ay kaaway ni Kristo. Kaya ang tanong agad ni Kristo, who told thee? Sino bang nagsabi sa iyo? Iba, Adan. So there is, now, God is telling them na you listen to another voice. Doon kayo kasi nakikinig sa ibang boses. Doon kayo nakikinig. Kaya ito ang dapat nating tandaan at dapat nating intindihin. Na sa ating movement bilang mga anak ng Diyos, sa ating paglalakbay bilang pilgrims, para salubungin natin ang ating tagapagligtas alapaap, huwag nating kalimutan na napaka-aktibo ng buses, yung third party na yan. No? Napaka-aktibo niya. Kaya may council sa Testimonies for the Church, Volume 8, 294, na nagsabi, satanic agencies are clothing false tourists in an attractive garb. Talagang balutin talaga ang theory na yan sa talaga namang totoo ito na picture eh. Even as Satan in the Garden of Eden concealed his identity from our first parents by speaking through the serpent. These agencies are instilling into human minds that which in reality is a deadly error. Yan ang sample kanina, pinakita ako. Isang news, tapos in-interpret na one-world religion daw. Nasa Bible ba yun? Kung one-world religion? Kapatid? Tapos alam naman natin na Letterhorn, the United States of America, yung crucial na rule nito. So dito natin makikita na these agencies are instilling into human mind that which in reality is a deadly error. The hypnotic influence of Satan. So there is the hypnotic influence. Do not underestimate the power of darkness. Kasi yun ang binasa natin kagabi. No? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
Put on the whole armor of God. The whole armor of God. His word. The river, the mount, and the island. Para sa ating generations. That you will not be deceived by the wiles of the devils. For we are not fighting against flesh and blood. Those who turn from the plain word of God to pleasing fables. Grabe, nakakainganyo talaga, kapatid. Kasi parang, lahat naman tayo. I was in high school when I started reading the conspiracy theory of the Vatican billions in Road to Global Occupations by mga authors na yan, kapatid. So dito natin maintindihan na as the serpent beguiled Eve, ang title nito, sinabi ni Ellen G. White sa Manuscript 37, 1906, False Theories. Bakit, kapatid? Gusto ko lang encourage kayo, by the time you read sa conspiracy theories, be careful. Kasi sa tonight, bibigyan natin kayo ng mga tips sa isang doktor na paano natin i-handle ang ating sarili when we are confronted with conspiracy theories. Kasi napakahirap talaga nito, kapatid, kasi nandoon yung hypnotism ni Satanas. False theories repeated again and again appear as falsely inviting today as did the fruit of the forbidden tree in the Garden of Eden. The fruit was very beautiful and apparently desirable for food. Through false doctrines, many souls have already been destroyed. Wow! False theories, doctrines. Many souls have already been destroyed. Kaya minsan ako, tinatanggap ko na lang itong aking mga kaibigan na hindi ko na naabot. Nalunod na. Nalunod na, kapatid. These agencies are instilling into human minds. Grabe, no? That which is in reality is deadly error. The hypnotic influence of God will rest upon those who turn from the plain word of God to pleasing fables. Pleasing fables. Hindi lang tayo Adventist ang nag-identify niyan. The good news, truth stands by itself. Kasi marami ng mga established institutions ngayon, talagang the science institution are standing right now, tumatayo na sila, naihinto na natin itong mga conspiracy theory kasi nagulo na ang mundo. Instead, mas mahinto itong pagdami ng COVID-19 victims, dumadami dahil nga sa conspiracy theories na yan. Yun ang nakita, naramdaman nila sa mundo. Paano kaya yung conspiracy theory na nagwasak ng religious, ng faith ng mga Adventist, na ngayon ay naging sanhi ng mga atake sa General Conference, pag-atake sa mga sa iglesia. So dito natin maramdaman kung gaano kabigat ito, kapatid. Kaya hindi ko alam, kasi sabi nga, pag diniscuss talaga natin ito. Danger in investigating. We have reached the perils of the last days, when some, yes, many, shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil. Ano yung doctrines of the devil? Kain ng baboy? Hindi yan. Ano yung doctrines of the devil? Dominguista? Hindi yan. Sabado din sila, kapatid. Pero yung doctrines of devil, yung teachings niya, na inaatake niya ang sarili niya. Kasi common niya na principle sa gera. Diversionary tactic. Parang laro ng tennis, balong tennis, ang racket niya papunta doon, pero ang bola papunta doon, sa kabila. Parang naglaro ka ng table tennis. Yung action mo pa ganun, pero ang bola papunta doon. Split second lang. Ganun lang kasimple ang ginawa ni Satanas, kapatid. Kaya, alam ko na mayroon sa inyo talaga dito. Minsan nga, na ano kayo na, you might be confused because what we are discussing right now, be cautious in regard to what you read. Anong binabasa natin? Be cautious in regard to what you read. 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 Be
Kasi napakaraming libro, parang totoo talaga. Tapos i-connecta pa yan, mga Rothschild, mga Rockefeller, tapos gumagawa na sila ng mga reptilian elite, yung mga bago ngayon, reptilian elite. Grabe. Na demonic, mga demon possessed daw ito sila. Para yan ang sandil. Pag sabihin natin demon possessed, sa Biblia ba ang mga demon possessed, nagpaplano sila para mag-deceive? Saan tayo makabasa na ang demon possessed ay nagpaplano? Yan sa Bible natin. Mayroon ba? Nagpaplano sila? Yung mga demon possessed? Ginamot nga ni Jesus yung nag-possess ng demon. Kaya kapatid, grabe ano? Kailangan talaga natin sinsinan ito kapatid. You have to, what you read and how you hear. Take not a particle of interest in spiritualistic theories. Spiritualistic ba? Mga spiritualistic theories. Sama na rin dyan yung mga, kasi siyempre, mga Bible din ang gagamitin. Theories. What is theories? Scientific. Sinasabi, guesswork, speculations, schemes. Yun ang meaning, yung mga parinti niya na word ba? Yung parinti ng theory. Alam mo yung theory, kapatid. Maraming parinti na word yan. No? Parinti. No? Inom muna ako ng tubig, kapatid, ha? Ay, talagang, anuhin natin ito? Satan is waiting to steal. March. Ito kita ng ating generation. Kasi excited na sa sandilo. Excited talaga. Satan is waiting to steal a march upon everyone who allows himself to be deceived by this hypnotism. Grabe talaga ang power, no? Yung mind manipulation. Mind manipulation man yan. Speculative. Speculation ba? Yung word na speculation, grabe yan. You insinuate which is not there on the event, on the picture. He begins to exert his power over them just as soon as they begin to investigate his theories. Kaya grabe, no? Grabe talaga ang ating generation, kapatid. Danger in investigating. Sinabi dito ni Ellen G. White, do not voice Satan's theories. Ibig sabihin, huwag mong i-post yan sa wall mo. Huwag mong i-share yan. Yung mga ganyan. Do not voice Satan's theories. I have been shown that we are not, pag i-post mo yan, lagyan mo agad ng ito, ay hindi ito tama. I have been shown that we are not to enter into controversies over these spiritualistic theories. Kasi mga spiritual din ang kanilang mga issues dito. Actually, the issues is about spirituality. Siyempre, yung mga ito na ay para nito ay gagawa para gawing one-word religion. Because such controversy will only confuse minds. These things are not to be brought into our meetings. We are not to labor to refute them. Mga pinarefute ito. If our minister, bakit sinabi niya we are not to refute? Mababasa natin mamaya, ang bigat niyan sentence na yan. Bakit? No? Kasi ito na ang ending eh. Dapat focus na lang tayo, kapatid. Focus na lang. Huwag mo nang i-refute yan. Kasi, yun ang ginawa. Actually, yun ang ginawa ng mga science. Pag nasabi, flat earth yun, hindi pinansin yan eh. Ang fake moon landing, nainis si Aldrin, yung mga scientist. Nainis siya. Grabe na. Magpadala pa tayo nito parang mga wala sa isip ng mga tao. Pero nga dahil sa internet nga, dumami yan. Dumami. Pati pa mga mga tao, mga dignified na tao, may nadadali pa. These things are not to be brought into our meeting. We are not to labor to refute them. If our ministers and teachers give themselves to study of these erroneous theories, some will depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devils. Never attempt talaga kayo, kapatid. Kaya nga itong ginawa natin, warning na lang talaga ito sa kanila. Warning na lang talaga ito sa kanila, kapatid. Binabasa lang natin ang writings ni White. It is not the work of the gospel to voice Satan's
theories. Bakit, kapatid? Because the antithesis of truth is theory. Yung word na theory mismo, unproven statement yan, kapatid. Kaya the experience of the past will be repeated in the future. Yung ano experience of the past, yung nangyari kay Adan at Eva. In the future, Satan's superstitions will assume new forms. Errors will be presented in a pleasing and flattering manner. Mali naman talaga. Tapos bakit mo? Flattering manner. Para lang i-flatter mo na darating na ang one-world religion. False theories clothed with garments of light. Ang grabe ka. Garments of light talaga. Will be presented to God's people. Hindi i-present ito sa mundo. This will be presented to God's people. Kaya nga itong nangyari, nagkagulo eh. Maraming mga ministries dyan sa Facebook at YouTube na sinisira na, parang sirang-sira na ang mga, pati si Doug Bachelor, pati si, parang sinira na lahat ang mga ministries. Kasi yung kanilang amazing word, amazing conspiracy. Grabe. Present sa God's people talaga. Mayroon ba nag-present sa atin na hindi mga pinipresent ba ng iba yan para sa atin? Hindi ah. Ang nag-present dyan, mga Sabadista din. Doon nila i-present sa Sabadista din. Di ba? Sa Sabadista din. The Satan will try to deceive, if possible, the very elect. Most seducing influences will be exerted. Ito na, kapatid, wala nang kasunod talaga dito. Ito ang the most seducing influences. Nagugulat ka nga eh. Grabe talagang nabibighani. Kaya dito, sa series na ito, pag himay-himay natin ang Revelation chapter 1, chapter 2 hanggang chapter 22, doon mo makikita, lilitaw talaga na wala talaga sa Biblia. Dito natin maintindihan ang 666. No. Diyan man, you cannot buy or you cannot sell. Ano ba yan? 3 angels messages. Ano ba yan? Grabe, kapatid, ang ating henerasyon. Pero purihin natin na ang lahat ng ating buhay ay nakasulat na, gaya nito ba? Binabasa natin, intensity without emotionalism. Sabi pa dito sa sulat na God would have all moved calmly, considerably, choosing our words in harmony with the solid truth for this time. Yung solid truth for this time, 2020. Ano ba yung truth ng 2020? So kung ang katotohanan na nakita natin, halimbawa yung signing nila, saan ba yan sa Bible? Halimbawa, itong globalization, itong global network, itong peace and prosperity movement, saan ba yan sa Bible? Solid truth for this time. Why is it solid? Because the Word of God is self-evident. Pag solid yan, it's self-evident. Hindi mo na kailangan ng interpretation. Stands by itself. Di ba? Pag sinabi ng for peace and prosperity, saan sa Bible yun? Di Daniel 8:25 ka kaagad? Darby version at saka King James version. Eh bakit ito sila ganito ang movement ng mga relihiyon? Bakit ganito ang mga movement, mga principle na pinatupad ng gobyerno at ng mga religious organization? Bakit ganito ang minds ng humanity? Punta ka agad sa river, sa Daniel. Kasi movement yung river. So doon mo makuha agad na, through his policy, teachings. Ano yung teachings niya? Angel of light for the common good, for humanity. Ganun lang yan kasimple, kapatid. Kaya sabi dito, words in harmony with the solid truth for the time, which require to be presented to the mind as free from that which is emotional as possible. Grabe, mga emotional ang ginagawa dyan. Ito na. While still bearing the intensity and solemnity that it is proper, it should bear. We must guard against creating
extremes. Grabe, extremes. Sobrang-sobra na talaga. Na pati si Ted Wilson, gawin na nating reptilian. O si Ted Wilson at ang mga pastor yan ay member na ng secret society. Guard against encouraging those who would either be in the fire or in the water. Ang radical reconnection, hindi nagsabi na hindi nagkamali o hindi nakapasok ang principle ng letter horn sa church. Kasi hindi natin pwedeng sabihin yun kasi si Kristo ang nagsabi. Talagang sinabi niya, He shall plant His tabernacle between the seas of the glorious holy mountain. Talaga, He shall stand in the holy place. Bakit natin salungatin yun? So kaya nga ang mensahe natin para sa lahat. Sa leader, sa pastors, sa lahat. Pero huwag natin na, this church, we have to respect God who established the church. No? Yung Word of God niya, nag-describe sa movement ng mga tao sa iglesyang ito. Nag-describe siya sa movement ng mga anak niya. But the truth stands. Mga anak niya, kapatid. Yun ang dapat nating mapanghawakan. Okay? We must guard against creating extremes. Guard against those who would either be in the fire or in the water. Grabe. Kaya nga we really have reformation, change of ideas, concept. Di ba pinag-aralan natin yan last week? Kailangan magbago talaga, kapatid. Kaya sa isang author nga, nasabi siya, so why do people share bad information? Why? They might not know better. Or the type of content circulating during a health emergency might make them less judicious. Sabi ni Rand, ang author si Rand, say, there's evidence that more emotionally evocative content makes people less discerning. In particular, when people rely on intuition and emotion, they are more likely to believe false claims. Statements, for example, that are scary make people less inclined to stop and think about it. Grabe na talaga ang ating generation, kapatid. Kasi ang ating generation, talagang hinubog. Masterpiece yan ni Satanas. So, okay, yun ang ginawa niya sa Garden of Eden. Kaya sa tao ngayon, sa generation natin, tayong tao, yung ating configuration of historical world, no? Yung ating historical, the way we understand historical events. Gaya ng aking kachat na taga dyan sa Guam ba yun, si Ma'am Arias. Yung ito daw ang nangyari. Man's configurations of historical world and of the great controversy. Ganito ang pananaw ng tao. Lalo na sa gera. Kaya pumasok ang spiritualistic niya, ni Satanas, na magkaroon ng one new world order. Ang new world order is a semblance. Kasi ang new world order, actually, yun naman talaga ang human aspirations. That humanity, that we are brothers and sisters, na iwanan na natin yung nakaraan. Nagpatawaran na tayo. So, hindi na tayo watak-watak lang dahil sa ating relihiyon. Kaya magkakaisa na tayo ngayon, no? Come together na tayo. Yun ang tawag niya, New World Order. Ang New World Order, ang meaning niyan ay new humanity. Ang tunay na, new spirituality. Pero sa mga conspiracy theory, ang New World Order, ito ay order na hawak ng ilang mga tao na mga reptilian elites. Na possessed by demons daw ito. Grabe. Pero mas mabahay mo, spirit of prophecy hawak nila. Pangalawa, na magkaroon ng one religion. Saan sa prophecy ito? Saan sa writings ni Ellen G. White na magkaroon ng one religion? Sinampulan na tayo dyan sa Daniel 2, di ba? Na isahin
Hindi naman pwede yan. Hindi na talaga magkakaisa yan, kapatid. Kaya ang trabaho na lang ng kaaway ay pagsamasamahin na lang. Yun ang malinaw dyan. Do not put something which the world, the papacy, and the rest of the denominations, na wala sa kanila yan. Hindi yan plano nila na isahin ang relihiyon. May mabasa ka ba na ang World Council of Churches ay isahin ang relihiyon? Sa kang Ellen G. White, sinabi Ellen G. White, they have to respect, irespeto ang ating mga religious convictions. Respect, irespeto. So wala sa writings ni Ellen G. White ang ganito, kapatid. Tapos yung Antichrist, doon lang mabasa yan sa 1 John, saka sa 3 John. Tapos linagay doon sa Revelation. Pag mag-discuss ng Revelation, Antichrist. Grabe. Ay siyempre, yun ang bungang bibig ng panahon ng pag-establish ng mga Protestantism ba? Antichrist. Kaya siyempre, great kung tabi, Satanas, Antichrist. So mayroon siyang mga tao dito. Niya. Tapos Sandilo. Pag Sandilo na, ito na. Paano nga lahat ng bansa painumin? Kung Sandilo, paano yung Muslim, mga Hindus? Na establish naman yan ng mga bansa. Of course, mayroon talagang gagawin na ganyan. Pero consequential event na yan, ending na yan. Tapos yung mark of the beast. Ano yung mark of the beast? Grabe ito, kapatid. Grabe talaga ang mark of the beast. Pero napakalinaw yan. Pag makuha mo yung river mouth at island, mark of the beast. Saan yung marka na una? Sa ulo o sa kamay? Ano yung mark of the beast? Number of the beast? The name of the beast? Grabe. Tapos death decree. So dito natin makikita, kapatid, na ang ganitong configurations of historical world in the great controversy, na wala na out of tune na ito sa prescription ni Jesus Christ. Although mayroong similarity kasi Sandilo, mayroon Antichrist, nag-religion, world order, may beast, may dirty beast. Ay, mayroon talaga yan. Ang kaso lang, iba yung kanilang, yung linya, no? Gawa-gawa ni Satanas ang linya na yan. Na hindi na nakalinya doon sa Word of God, kapatid. Pero tandaan nyo, whole world tayo ito. Na-deceive tayo, whole world. Kaya sa writings yun ng White, 95% all in the church book are not prepared. Bakit are not prepared? Sinabi nakita ni Ellen G. White, to leave planet Earth. Kasi siyempre, hinintay pa kasi nandito nga Sandilo, pagdating ng Sandilo, magsimula ang persecution. What a deception. What a deception, my friend. Kaya nga iba, marami pa siyan. Busy pa sila sa paghanap ng mga ginto. Busy pa sila na magkaroon maraming pera. Para daw tulungan ang gawain ng Panginoon. Kapatid, ang tulungan mo ang ating puso, ang pamilya natin na makapaghanda. Because when you talk about money, God owns everything. Kung mayroon kang natitira, itulong mo para mabilis ang proklamasyon. Spend your resources to the right message at the right time. Kaya yung lingwahe talaga ngayon, one world government. May talagang ganyan talaga ang prinsipyo, kapatid na. Siyempre, may similarity. I will be light. Kugayahin talaga niya. Transform as an angel of light. One world religion, one world currency, tapos yung third na globalist. Nandiyan din yung globalist nila. Kaya nag-discuss tayo ng globalization. Mayroon advance nila globalist. So, ano ang prinsipyo na hindi nadala-dala nitong mga sinasabi nating globalist, kapatid? Globalist. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, no? Sa atin talaga, nakatutok talaga ang kaaway ni Kristo. Kaya kung hindi tayo manalangin ng masinsinan, kapatid, itong mga conspiracy theories ngayon, marami ito, kapatid. Yung conspiracy theories, marami ito sila. End-time conspiracy, Freemasonry. Itong Freemasonry, nahati na ito. Yung mayroong mga Roman Catholic na talagang parehas lahat. Parehas lahat ba? I remember, nagsakay ko ng barko
May kausap akong dalawang mga foreigner, Canadian at saka American. Tapos nagkwento ako tungkol sa sa usok ng barko. Sabi ka na, ganyan-ganyan, kwento agad siya. Only to find out, akala ko sila anti-Catholic sila. Kasi they talk about yung Illuminati. They talk about Freemasonry. Lahat ng data na sinasabi ni Walter White, lahat ng sinasabi ni lecture dyan, nila tungkol sa mga Illuminati na yan, sa mga reptilians, mga conspiracy, yun din ang sinishare sa akin ng dalawang foreigner na yun. Only to find out, sila pala ay Mama Mary devotee. Alliance of Two Hearts. Nagulat ka, ang data nila, parehas ng data kay Walter White sa lahat ng mga nagpipresent ng end time tungkol sa mga secret societies. Ito rin ang Katoliko na nagpresent ng Freemasonry ay ito daw ang mag-water down ng faith ng faithful Roman Catholic. Ngayon sa bukid ng Alan, marami yan sila dyan. Ang leader nila dyan is a former judge. Active yan sila, Alliance of Two Hearts. Mayroon nga akong document na na-receive nun, na-distribute sila sa terminal. Kaya mga kapatid, yung Illuminati, the protocols of the Elders of Zion, Round Table, Open Conspiracy, the New Age, Four-Rage, Alien Invasion, The Brave New World. Grabe, daming libro. Napakaraming libro yan. Kapatid. Kaya sa ating gabi ngayon, I just pray na you continue to pray. You have to pray na makikita natin talaga itong kaganapan sa ating henerasyon kay Lenny Sauro, Belia de Ocampo, Rehena Rina Jade, Racy Gabeno, George de La Paz, John Dio. I just hope I can set down with Pastor Roselio Zamora. Pastor, we really need to set down because the accountability for these people who will be lost by these conspiracy theories is creeping long time ago. Kaya nga ganito na ang ating If we can still have time to save, to rescue, to salvage these precious souls right now, na talagang lumaganap na ngayon. Itong mga conspiracy theory, kapatid, may mga postulated implementations. Gradualism, ikudita daw nila ang ng mga reptilian nila. May mass surveillance, kaya nga yung mga RFID, yan daw ay mga na yan, para sa 666. Mass surveillance, ito na nakaset up na, kaya si Bill Gates ay sumali na. Grabe, kawawa na Bill Gates na. Mass surveillance, occultism, gano'n din sila. Tapos yung mga occult daw. Tapos population, depopulation. Isipin mo, napaka-opposite. Ang Bible come out ambiguous. Sa kanila, itong mga reptilian elite, sila ang yung i-depopulate ang mundo, population control. Saan doon ang rationale ng great controversy? Saan doon ang deception? Saan doon ang nag-function ang deception? Because the ending is the function of deception to determine the loyalty. Saan mo kukunin ang sa depopulation? Grabe, mind control. Grabe na itong ating generation, kapatid. Kaya, sa tingin natin, tatanong Antichrist, diyan lang mababasa, 1 John 2:18, 1 John 2:12, 1 John 4:3, tapos 2 John 1:7. Diyan lang natin mababasa ang salitang Antichrist sa buong Biblia. Wala sa Genesis, wala sa dyan. Sa New Testament, wala yan sa Matthew. Wala yan. Nandiyan lang yan sa 1 John. Kasi movement na yan ng ating generation. Movement na yan, kapatid, ng ating generations. Kaya, may isang nagsulat na ang pangalan nito ay si Parkrell sa Market Watch. What makes one person more likely than another to believe fake news and conspiracy theories about COVID 2019? Nawalan ng visa ang Biblia na Matthew 24. There will be famines, pestilences, and earthquakes. Nawalan na kasi ito ay gawa ng tao. Gumagawa. Grabe. Myth and misinformation about the coronavirus pandemic serve to politicize a global public health emergency and distract
from potentially life-saving measures, health professionals say. Wala na kapatid, wala talagang sinasanto. May mga Adventist na hawak nito, kung saan-saan na talaga si Satanas, hawak na dito. May mga non-Adventist, may mga Adventist din. Kaya dito mo makikita yung gulo diyan sa eleksyon sa US ngayon. Kasi siyempre si Trump ngayon, pinaligiran niya ng mga religious enthusiasts, mga religious leaders eh. Grabe dyan. Grabe dyan yung eleksyon dyan ngayon sa Amerika. No? So dito natin maintindihan na ang Amerika, kita mo si Trump na grabe yan. Hindi naniwala ngayon sa global warming noon eh. No? Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Kaya ito si World Health Organization General Tedros Ghebreyesus says that while some COVID-19 vaccine candidates have progressed to phase 3 testing, the world must remain reliant on the vaccine. Ang problema kasi nito, kung ang vaccine daw ay mayroon daw naka-embed na microchips. Yun ang issue nila. Grabe. Yung vaccine, kapatid, hindi pa tayo sinilang may vaccine na eh. Daming ang vaccine dyan. Anti-measles vaccine, maraming mga vaccine na against sa malaria, against sa kung ano-anong klaseng mga sakit na proven na ba ang testing na So, natimplahan lang ito ngayon dahil nga sa conspiracy theory, kapatid. So, dito natin maintindihan na despite progress made on vaccine against 19, there's no silver bullet at the moment and there might never be. So, sila mismo nagsabi na. So, bigat na mga statement nito, kapatid. No? Kung mayroon man, ay, sabi niya, silver bullet at the moment and there might never be. Kung ano man ang testing na mangyari, na gawin para ano. Kasi sila mismo, kapatid, alam nila, this is something different. This is our generation. Movement na ni Jesus ito, kapatid. So pag-aralan mo ang conspiracy theory sa Wikipedia, yan, Wikipedia, lalo na yung dollar bill na 1 seeing eye, maraming conspiracy diyan, kapatid. Totoo naman talaga na may ganyan. May mga fraternity na ganyan. Pero alam mo, kapatid, yung swilling words ba, yung sobrang-sobra na para lang to fit in, para ma-justify yung hangarin na maitatag na ang sandilo, maitatag na ang persecution, para maitayo na at mailunsad na ang you cannot buy or you cannot sell. Grabe yan, kapatid. Talagang what a detour. Na hindi natin naintindihan karamihan na yung you cannot buy or you cannot sell, matagal na palang implemented principle. Kaya sinasabi dito, a conspiracy theory, according to Wikipedia, is an explanation for an event or situation that invokes a conspiracy by sinister and powerful groups. Ito na. Papasok na itong power group, yung mga multinationalist, yung mga super rich, mga Rockefeller, mga Carnegie, mga sino pa yan, mga Hudiyo daw. Then, ay totoo naman talaga yung mga mayaman yan. Sila ang mga stakeholders. Silang nangunguna eh. No? Ano mo yung conspiracy theory, yung Age of Enlightenment, conspiracy theory mo yung industrial, yung movement ng tao na nagkaroon tayo ng mga inventions? Eh bakit din natin, paano mo yung conspiracy theory si Thomas Edison? Paano mo yung conspiracy theory yung mga si Albert Einstein? This is a byproduct of the movement kasi nasa Bible yun, the Age of Enlightenment. Nasa Bible yun, na matigil na yung 1,260 years. Yun ang sinabi ng Bible. Yung darkness kasi magkaroon na ng freedom, so informations, magkaroon ng development ng ganito. So yung mga unang mga tao na may mga kapital, so sila may magkakanegosyo ng ganyan. Tapos gawin natin sila na sila ang mga satanas. Kawawa naman yung mga ganyan. When other explanations are more probable, the term has a pejorative connotation, implying that the appeal to a conspiracy is based on prejudice or insufficient evidence. So tayo bilang Adventist, dapat umiwas tayo at lumayo sa ganito. When it is insufficient, it is not the whole truth. Part lang siya ng truth,
Huwag na, kapatid. Kasi ang truth ng Panginoon is pure. Conspiracy theories resist falsification and are reinforced by circular reasoning. Paulit-ulit na lang ng mga rason. Tingnan mo ang the assassination of John F. Kennedy. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang yung mga rason. Yung flat earth theory, yung moon landing. Paulit-ulit ang dyan eh. Both evidence against the conspiracy and absence of evidence for it are reinterpreted as evidence of its truth. Kasi pag i-disprove mo sila na hindi tama yan, sabihin na kanila, kasi hindi mo alam. Kasi itinago ito sa mainstream media. Lusot agad sila. Mahirapan ka talaga yan. Kasi naitago daw. So, yung naitago alam mo, sabi niya, basta, yun ang nangyari. Kasi basang-basa na natin yung sabi mga rason. I-prove mo, hindi kasi itinago nga yan ng mainstream media. So, papapil na dito nga, a matter of faith rather than something that can be proved or disproved. So, parang relihiyon, kaya dito nagpapil si Satanas. Parang faith function na rin. Kahit walang ebidensya, naman hiniwala pa rin. Grabe talaga. Melchor Sky. Choy! Grabe. No? Itong conspiracy theory. Research suggests that conspiracies, ideation, yung idea ng paggawa-gawa, belief in conspiracy theories can be psychologically harmful. Harmful pa psychologically, pero sa relihiyon, sa Adventist, devastations or pathological, and that it is correlated with psychological projection. Ang inventa, paranoia and Machiavellianism. Ang hirap pronounce yan ganyan. Mga psychological projection na basta ganun ang mangyari kasi ganito na. Paranoia niya. Psychologists attribute finding a conspiracy where there is none to a mental illness called illusory pattern perceptions. Grabe na ito, no? Grabe harmful talaga siya. Kaya according to etymology, yung origin ng word nito at definition, from the Oxford English Dictionary define ito, conspiracy theory as the theory that an event or phenomenon occurs as a result of a conspiracy between interested parties, especially a belief that some covert na nakatago but influential agency, typically political in motivation, oppressive in intent, is responsible for an unexplained event. Grabe. Maraming conspiracy dyan sa Bermuda Triangle. Tapos magawa pa ng kwento, itong mga conspiracy theory na yung bagyo sa Hayan, yung bagyo sa Tacloban, yan ay gawa ng heart. Grabe. Gawa daw ng heart. Ay totoo naman talaga na mayroong mga equipments ngayon para i-ano mo pwede mo for a moment na ma-alter mo yung formation ng clouds para yung ulan hindi pupunta dyan or gusto mong paulanin yung talaga cloud seeding. Mayroong mga human manipulations na ganyan. But not all the time they will be successful. Pero yung sinasabi na yung mga bagyo ay gawa ng harp yan, what a conspiracy, my friend. Tapos, parang totoo talaga kasi itong mga, yung high frequency doon, may explanation. Tapos isa na dito, yung doktor na nandoon, galing talaga, it seems to be true. Make believe, mga connection. Pero pag i-trace mo, nandoon. Pag malaman mo, nandoon ang maraming mga blanks, mga blanco ba na hindi kadugtong. Hindi mga kadugtong na mga insidente. Wow! Between interest parties, especially details. So, yung mga grupo, kaya ito
It cites a 1909 article, the American Historical Review, as the earliest used example, although it also appears in journal as early as 1870. Wow! 1870 pa ang unang paggamit na lumabas na sa journal itong mga conspiracy theory. Theory means guesswork, presumption, presupposition. Ano yung mga parinti niya? April 1870, ito talaga ang ating generation. Ito ang magbalot na galaw ni Satanas para to deceive God's people. Siguro 1870, gaya rin ito ng scam, yung mga financial scam. No? 1870 din. 1863, ang church na established. Diba? 1860, based from the 1844 movement. Kaya may writings agad si Ellen G. White. So makikita na natin agad dito yung hint ba na itong mga ganito kasing belief ay talagang to counter the river, the mount, and the island. Kasi siyempre ang river, mount, at island, common good for one humanity, kanila, one world government. Magkapareho nga. Magkapareho lang. Kaya dito natin malalaman, kapatid. Kaya itong si Barton, isang author, nagsulat siya, that conspiracies are actual covert plots. Mga nasikritong mga plano ba? Planned or carried out by two or more persons. A conspiracy theory, on the other hand, is an intellectual construct, a template imposed upon the world to give the appearance of order to events. Na may dahilan bakit nagkaroon ng lindol dyan. Kasi ito ang gusto nila. Positing that some small and hidden group has manipulated events. Halimbawa, may mga problema na hindi ma-explain masyado, ng complex masyado para sa isang journal o article. Doon, sasakay agad yung mga conspirationalist, mga theorist, magagawa na sila ng mga rason dyan, bakit ganyan. Dugtungan nila yung mga space para magawa sila ng sariling conclusion. Grabe na ito, kapatid. Conspiracy theorists see themselves as having privileged access to spatial knowledge. Grabe. So, kaya nga, ang mga nakikinig din, ang mga nanonood din, tuwang-tuwa siya, ngayon ko lang alam, ganun pala. Diba? Pag wala kang ground sa Bible, ganun pala, kaya pala. To spatial knowledge or a spatial mode of thought that separates them. Iba, kasi initiated from the masses who believe the official account. Naalala niyo, pinanood yung account, yung Remnant TV? Sabi niya, this is not a hoax. But the mainstream media is not providing us the true information. Ang grabe. Kasi ang mainstream media, control na yan ng Rockefeller. Tas connection na nila sino may-ari ng magazine, sino may-ari ng New York Times, sino may-ari ng Los Angeles Times, ng Time. Kung dugtong-dugtongin nila yan, kapatid. Grabe talaga. So maraming type sabi pa ni Walker, 5 kinds of type ng conspiracy theories. Isa nito ay the enemy outside. It refers to theories based on figures alleged to be scheming against a community from without. Tapos yung isunod dyan, the enemy within, ang kaaway na sa loob lang. So, itong mga klaseng conspiracy theories, applicable ito sa lahat, sa organization, sa relihiyon, kaya nga, an enemy within. Kaya nandyan, pumasok na yan. Yan ay, ng Jesuit. Jesuit yan. Kaya ang napasok ang Trinity, kasi Jesuit si si Leroy Fromm, napinto na agad nila. Tinanggalan nila ba na yung si Leroy Fromm ay an honest, convicted siya sa katotohanan. Buti hindi nagawa sila tungkol kay Martin Luther na ngayon. Ilang araw gagawa ng conspiracy yan. Kasi
ang Katolik ngayon ay gagawin ng santo si Martin Luther kasi sila ang nag-celebrate ng Protestantism. Tapos the enemy above involves powerful people manipulating events from their own agenda. Kaya dito, sa Pilipinas, maraming nadali. Kaya nga isang tao dyan, si Talyado, Marcos, lahat ng apelido ng mga makikilala, ikukonekta kasi ito ang prinsipe, ito ang hari, ito may-ari ng napakaraming gold deposits doon. Kaya dito tayo, ibigay na natin kasi na-mature na itong mga pera dito sa, grabing mga kwento, ang dami yan. Tapos maraming Adventist na nadali din. Kasi dito, mayroong pera na ipamigay na. Matured na itong pera. Itong mga conspiracy theory na yan, kapatid. Ang ganda niyan. Sa isang panahon, episode, i-discuss ko sa inyo dyan. Detalye yan. Yung mga ganyang kwento. Ang tungkol na sa may-ari ng Pilipinas, ng buong lupa ay may-ari nito, ni so and so. Grabe yan ang mga conspiracy theory na yan, kapatid. Na mayroong semblance of truth na kapatid. The benevolent conspiracies, the angelic forces that work behind the schemes to improve the world and help people. The benevolent conspiracies. Grabe. Nakakapagod itong conspiracy theories, kapatid. Grabe, kasi ang dami nito. Ang dami. Kasi nakakalungkot kasi maraming nadadali rin. Pero panahon na siguro ito, no? Na alam ko naman, na sa inyo ngayon na nanonood at nakikinig, sa tulong ng Panginoon ay maintindihan natin ito, kapatid. I would like to have a special prayer for you right now. Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, as we continue to discuss and learn how the enemy is going to counter your message that you yourself came to this planet Earth, to the River Ulai Heddikel, and you speak to the 4 disciples on the Mount of Olives. And you came back after your going to heaven to John at the island of Patmos. That this counterfeit, that seems the likelihood na parang totoo talaga. And we pray to you, Lord Holy Spirit, to empower these viewers right now, to bless us, to continually guide our thoughts, that we will not be deceived by these wonder-working, alluring presentations of the enemy. Thank you, Lord Jesus Christ, for interceding in our study this morning, this evening, and morning in some other countries. In Christ's name we pray. Amen. So dito natin makikita, kapatid, maobserbahan natin na evidence versus conspiracy theory. Belief in conspiracy theories is generally based not on evidence, but in the faith of the believer. Noam Chomsky contrasts conspiracy theory to institutional analysis, which focuses mostly on public, long-term behavior of publicly known institutions, as recorded in, for example, scholarly documents or mainstream media reports. Conspiracy theory, conversely, posits the existence of secretive coalitions of individuals and speculates on their alleged activity. So, in-speculate agad. Yung word na speculations, my friend. Alam naman natin na may mga secret societies. Halimbawa, yung mga knights. May mga secret societies tayo. Ano ba yung secret societies na sikat dito sa mundo? No? Yung marami namang mga religious fraternities, no? Marami yan, yung mga Opus Dei, sa mga secular, yung mga NGOs, mga Rotary, pero these are public fraternities. Pero may mga secret, halimbawa yung mayroon ang tawag niyan? Yung mayroon mga 33 degrees? No? Na masonry, no? May mga masonry. So, mayroon namang mga ganyang mga fraternities na they want exclusivity. Normal yun na may mga ganyang mga tao na they don't want, gusto lang exclusive eh. Ayaw nila yung maraming gulo. Kapag nag-meeting sila, simple lang sila. They want peace of mind, lalo na busy sila sa mga negosyo nila, sa mga busy sila. They want peace of mind. Tapos mayroon na silang common ground of camaraderie. Siyempre, mga business yan, they talk about. Na wala na sa, siyempre, mayroon na silang mga subordinates niyan sa kanilang operations. So dahil dyan sa may mga secret fraternities, kaya lumalago din itong mga conspiracy theories.
accusing mga secret societies in the world, mga skull and bones, yan sila yung mga fraternity, kapatid. So, here are issues, dynamics of the world. Kaya ang theory sa dictionary, sa British Encyclopedia, ang meaning ng theory is hypothesis. O isang thesis na kailangan mong i-prove. Di ba? Thesis is kailangan mong i-prove yun. Identification of a problem, hindi, kailangan mong solusyonan. Conjecture, yun ang kanya mga parenting word mga kapatid niya. Suppositions. So, is the story of redemption supposition? Is the great controversy a thesis? No, my friend. Any element of speculations in any presentation, you discard it right away. Postulation, speculation, postulate, proposition, premise, surmise, assumption, presumption, presuppositions, notion, guess. In other words, guess, hence. In other words, feeling mo lang yun. Suspicion, opinion mo lang yun. View mo lang yun. Paniniwala mo lang yan. Pag-iisip mo lang yan. Just pag-desisyon, naghukom ka na contention, my friend. So the most easiest is speculative siya, kapatid. Kaya malinaw, sinabi ng 1 Samuel sa panahon ng hari niya, sabi sa 1 Samuel 15, for rebellion is a sin of divination. Ang pag-rebel daw is as the sin of divination. Pag nag-rebel ka, parang kasalanan din ng divination yan. And presumption is as iniquity and idolatry. So presumption is as iniquity and idolatry. Kaya nga napakadelikado, kapatid. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you from being king. Yun ang nangyari sa isang hari dyan. Kasi presumption, kapatid. Do not let our minds go into presumption. Kasi God give everything for us. Binigay ng Panginoon sa atin. Kaya sinabi dito ni Ellen G. White, now in probationary time, we are all in test and Satan is working with his deceiving enchantments and bribe. Mga enchantment ba? Alluring. And some will think that by their schemes, they have made a wonderful speculation. Grabe. But lo, as they thought they were rising securely and were carrying themselves loftily in selfishness, they learned. Kasi siya, kami lang ang nakakaalam. Ito lang, kunti lang, kasi sikrito ito. Kailangan. They learned that God can scatter faster than they can gather testimonies to ministers and gospel workers. Ano bang sinabi dito? I am instructed to say to you that God is not leading you in your large plans and speculations. That which you suppose to be the light from the Lord is a device of the enemy. Which you supposed to be the light from the Lord is the device of the enemy, my friend. Kaya ito si Juban Bayford, isang senior lecturer in psychology at the Open University Disclosure, nagsulat siya, Bayford does not work for consult, own shares or receive funding from any company or that would benefit from this article. Sumulat siya nito na walang nag-utos sa kanya, wala siyang pinaburan. He simply disclosed, sinabi niya dito, kapatid, and has disclosed no relevant affiliations beyond his academic appointment. So, dinescribe niya ito, paalaala sa atin ngayong gabi. Kasi matagal niyang pinag-aaralan nito. So, ako, word of caution, gaya na sinabi ni Lindy White kanina, kapatid. Now, when you deal with these conspiracy theories, kaya sinabi, huwag mo na siyang i-refute. Kasi you have to understand. No? Tandaan natin ito, kapatid. No? Sinasabi dito. Talking to people who endorse conspiracy theories is inherently difficult. Simply laying out evidence or pointing out logical contradiction in the conspiracy argument is seldom enough. Hindi talaga kaya. Conspiracy theories are by definition irrefutable. Paano mo i-refute kaya na
Faith din kasi pag hindi nila ma-explain, sabi, itinago yan, sikrito nga yan. Lack of evidence, sabi dito, of a conspiracy or positive proof, lack of evidence or positive proof against its existence is taken by believers as evidence of the craftiness. Ay ito, kasi very crafty kasi ang ano dito, ang mga reptilian elite. Of the craftiness of those behind the plot. Kasi matalino sila, sikrito talaga yan. And their ability to do the public. So sabi ng author, so arm yourself with patience and be prepared to fail. Handa ka na ma-failure ka sa pag-convince dito sa kanila. Grabe. Nakikita ko nga kapatid, meron nga talaga mga tao na hindi talaga matanggap. Number 2, recognize emotional dimensions. Conspiracy theories seduce not so much through the power of argument, hindi sila sa power, but through the intensity of the passions that they stir. Talagang grabe sila. Pagkita mo nga, kunti lang na pasa ka dyan. Underpinning conspiracy theories are feeling of resentment, indignation, and disenchantment about the world. So makikita mo na wala na talaga ito, tapos na matapos talaga tayo, maghari na talaga kasi one world church, one world lalabas na ang Antikristo. Tingnan mo yan kapatid. Feeling of resentment, indignation, and disenchantment about the world. They are stories about good and evil as much as about what is true. This gives conspiracy theories a strong emotional dimensions. Wow! Emotional dimensions, kapatid. Tempers can play and conversation turn into shouting match. It is important to prevent this from happening. Be prepared to de-escalate the situation and keep the dialogue going without necessarily giving ground. Grabe ang payo nito, kapatid. Kasi ang conspiracy theories, once hawak nila yung kanilang mga dokumento, it takes time para ipinpoint mo sa kanila doon. Kasi napakagandang pagka-arrange nga yan. Kasi in a complex events, complex circumstances, halimbawa yung mga assassination, hindi pa natukoy kung sinong pumatay, ganda ng mga connection yan. Paano ipalabas kung sino ang pumatay. Grabe talaga kapatid. Yung mga unusual na event, bibigyan nila yan ng kahulugan na sila lang ang nakakaalam. Kaya find out what they are actually believe. Grabe, no? Conspiracy theories, no? Before trying to persuade someone, find out the nature and the content of his belief. When it comes to conspiracy theories, the world is not divided into believers and skeptics. There's a lot in between. Marami talaga kapatid. No? Hindi lang believers and skeptics, maraming in between dito kapatid. Kaya dito ko nakikita bakit talaga ang ating generation ngayon. Pag hindi talaga hahawak sa grasya ng Panginoon, it is by grace and the power of His grace that we can be enlightened by the Word, my friend. Kasi nandito hawak natin ito. Pag walang grasya galing sa Panginoon, pag walang grasya na ibigay ang power ng Holy Spirit sa atin, paano natin? Kasi sila hawak nila ng Bible eh. Kaya nga sa atin dito ngayon, tulungan tayo. I-share natin yung sinabi ni Kristo sa River Ulai kasi yun ang tunay na mensahe. Yun ang nag-explain ng kaganapan sa ating mundo. Kasi ang kanilang interpretation sa mga movement ng papacy, movement ng Little Horn, ay out of bounds na, wala na sa linya kapatid. Sobrang-sobra na, kaya madadamay tayo nito. Buti na lang, mayroon pang Facebook kasi naka-record ito eh. Naka-record ito kapatid sa Facebook, sa YouTube. So, ma-archive nila ito. Na at after all, mayroon pa lang nag-proclaim, no? Na mga 70 Adventist na hindi gaya ng mga ganyang mga na kinakawawa, si Bill, kinakawawa, na dinimonize ang mga pari at mga Jesuits. That's not the way. That's not the truth, my friend. The Jesuits are honest, convicted people. Na-convict lang sila sa isang
sa isang pananaw, kapatid. That's the way they understand. Gaya ba ng iba't ibang relihiyon, gaya ng Muslim, that's the way they understand. So, huwag nating kasi ang ating kaaway ay Ephesians 6 lang talaga. We are not fighting against flesh and blood, but against principalities, against powers of darkness. Tapos also try to find out what specific conspiracy theory they endorse. Ano ba yung endorse na conspiracy? 5G ba yan? Or Bill Gates ba yan? That they think is behind the coronavirus? Grabe. Si Bill Gates na ngayon ang dahilan ng coronavirus. Tapos yung 5G na yan, mag-ingat kayo dyan kasi grabing conspiracy sa 5G. Wow, kapatid. Gaya ng conspiracy ng yung Y2K. Grabe talaga ba? Wala na talaga yan. Kaya kailangan natin ngayon establish common ground and payo sa atin. Pero ito ay mga wordly ito na payo ng isang psychologist na nag-aral ng conspiracy theory, kapatid. Na talagang nakabigay ito ng masaklap ng mga pangyayari sa relasyon ng mga kapatiran sa iglesia, nagbigay. Dito nga sa amin, may mga kaibigan kami na grabe, no? Hopefully, Brother Jerome, ma-share mo ito sa ating kapatid dyan, na mga leader pa naman sa church, talagang nahubog sila sa conspiracy theory na kapatid. Siyempre, tingnan mo yung mga pinadala nila conspiracy theory. If you're going to check it, ay, hindi pala ganun. Kita mo ang pinapaniwala nila ay mga occult pala. Marami pala silang common sense ba? Nagpadala ka, tapos yung picture na pinadala mo na binasihan ng iyong mga balita, yun pala, pag tinitingnan mo, ito pala mga tao na to ay mga spiritualistic, doktor nga, pero mga spiritualistic, mga propita pa sila ng mga kung ano-anong sinasabi. So dito kapatid sa ating generations, no? If we are going to challenge the facts, the value, their argument, debunking conspiracy theory requires a two-pronged approach. First, involve challenging evidence and its origins. Saan ba galing yun? Sino ba ang source niyan? Halimbawa, yung pinakita ko sa inyo kagabi, na kumalat sa mga Sabadista, sa mga cellphone nila, na si Trop daw, Sandilo na kasi pinirmahan ng National Day of Prayer, tapos 10 taon. Saan ba galing? Totoo ba yan? Di ba? Ginawa lang ng anak ko, parehas lang, pero Sabado. So makikita mo kapatid, no? The origin. Address specific claims and discuss what constitute a credible source. Napakalawak na lang ating kamay para abutin ang mga credible sources. Napakarami kapatid, pero siguro matinik talaga ang kaaway. Offer to look at the evidence together, including on fact-checking websites. Halimbawa, dito sa mga gamot-gamot, yung mga healing art. Yung mga healing art, kapatid, titingnan ninyo yung healing art. Kung talaga ba, legitimate ba yan o mayroong spiritualistic origin sa Eastern belief? Kasi pag wala na, hindi na based on science yan, kapatid, lalo na mga invisible lines na pinag-usapan dyan, ay talagang, yan na talaga ang movement ng kaaway ni Kristo. No, if you are talking to a staunch believer, he probably won't even engage with you on this. Ayaw na yung makipag-usap na yun. But if he has not yet fallen down the rabbit hole, he might, and this may lead him to start questioning his views. Kaya napakahirap yung may hawak na. Napakahirap talaga. Pero matutuwa tayo pag may maganyan tayo nakikita, kapatid. Ibig sabihin, natupad ang sinasabi ni Panginoong, sinasabi ni Christ sa river sa mountain island. Natupad yung sinasabi ni Ellen G. White na maraming false theories ang mag-deceive even the possible. So, ibig sabihin, truth stands by itself now. So, hawak kamay tayo, kayo tayo nanonood dyan. Kung mayroon pang panahon na maiwasan nyo yung mga paniniwalang ganon, may pagkakataon pa tayo, kapatid. Kaya nga, ang pamagat ng ating programa, ang platform ng ating ngayon is Radical Reconnection. Bakit Radical Reconnection? Kasi we've been disconnected because of these conspiracy theories, my friend. We've been disconnected by the enemy of Christ from the very source of truth, the Bible.
and the spirit of prophecy. Alam mo kapatid, pag walang river, mount at island, yung mga paniniwala sa mga writings ni Ellen G. White, ay marami silang mga misapplications, kapatid. Kaya dito sa series ng Revelation, makikita natin, kapatid, word for word talaga, yung reality. Paano natin intindihin ang 666? Paano natin intindihin you cannot buy or you cannot sell? Paano natin intindihin ang 3 angels' messages, kapatid? It's so shocking na after all, we have not come into the grip of the true meaning of all this truth. Pero we have to praise God for giving us this time na sa ating generation, makikita natin, kapatid, no? Sinasabi dito, finally, sinasabi dito, be realistic. There is, of course, no guarantee that this advice will be effective. There are no incontestable argument or fail-proof strategies that will always convert a conspiracy theorist to skepticism. Yung mga skeptical at mga conspiracy theorists. Therefore, set realistic expectation. The aim of talking to conspiracy theorists is not to convert them, but to sow doubt about an argument and hopefully enable them to gradually build up resistance to its seductive appeal. Grabe, ang ganda ng pagkasabi ng author na ito. Ito talaga ang reality, kapatid. Napakahirap talaga ng mga tao na nahawak na nito, kapatid. Napakahirap na. Hindi na nga sila manood. Hindi na sila magbasa. Kasi ang kanilang iniisip na lang, naging cultic na kasi nandoon ang binasa natin kanina. Pag nakarating sa kanila ito, sabihin nyo talaga, yung binasa, sinabi nila, hypnotizing power of Satan. Sa lahat na maghawak nito, hini-hypnotize na ni Satanas. Hypnotizing ba na hindi na sila maka-move forward. Ang kanila talaga nakadepende na lang sila dito sa kanilang pinagkukunan ng source. In spite na marami ka nang ibinigay sa kanya ng mga sinishare nila na mali ang kanilang mga interpretations. Mali, inakusahan nila, in-insinuate nila. Kaya ang insinuation, yun ang unang ginawa ni Satanas sa Garden of Eden. Yan din ang huling niyang ginagawa sa ating generation, kapatid. Insinuating, Kaya sinabi dito ng isang writer noon, si Hippocrates, there are in fact 2 things. Dalawa lang daw ang bagay. Science and opinion. Sabi ni Hippocrates, the former, which is science, begets knowledge. Ang science daw, mag-anak siya ng kaalaman. Pero ang opinion, ang kanyang anak, ignorance. There are in fact 2 things, science and opinion. The former begets knowledge, the latter, ignorance, my friend. Kaya sa pagtapos natin ngayon, kapatid, in 2 Corinthians 6:17, wherefore, come out from among them. Sino yung them, kapatid? The one that exposed. The one na nag-expose ba? Ng mga teachings, kapatid. Kasi ang pinag-usapan dito, you get out from the teachings. Hindi man sinasabi, you get out. Kung gamitin ito nila na teksto, get out na di kayo makunahan. Ganun ba yan? Get out na hindi kayo malagyan ng microchips. Hanggang ngayon pa, saan ba yung microchip na yan? No? Ang sinabi, come out from among them. No? And be separate. Said the Lord. Kung ang sinisip nila na depopulation, so itong grupo na ito, saan sa Bible mababasa? Na ang group, ang kaaway ni Kristo, na ang mga ahinte na kayo ni Kristo, ay ang gagawin nila i-depopulate. Saan doon mag-function ang deception? Saan? Mag-function ang deception. For one to choose to be loyal to Christ or to loyal to Satan. Ang sila, set the Lord and touch not the unclean thing, and I will receive you. Kaya sa Revelation 18 verse 1, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that you may not be partakers of her sins. Come out. Tapos ngayon, kung totoo pa yung mga ganyan, please, tingnan nyo. I-demonize mo ang mga tao. Pero si John the Revelator,
Ano ang kanyang attitude? Ano ang karakter niya nang nakita niya, nang ipinakita ng Panginoon yung great controversy at ang dynamics ng ending ng story of redemption? Sinabi niya, when I saw the woman drinking the blood of the saints and the blood of the martyrs. Ano ibig sabihin drinking the blood of the saints? Ano ibig sabihin doon? Inom. Sabi ni John, I marveled and I admired after the beast. So, ang ginagawa ng mga presentation ngayon, admiration ba yun? Putting darkness in this movement na ang ginagawa naman ng letter 4 ngayon are doing for the common good. That is the movement na sinabi ng Biblia na yun ang makapag-deceive. Kaya nga, na-deceive din itong mga proclaimers. Eh, kapatid, panahon na talaga natin ito ngayon. Tayo na talagang huling henerasyon. Kaya continue tayo manalangin, you bring, you share people. I appreciate ang taga New York ngayon, mayroon na silang sinisira na somebody is coming into the line. Kasi it's always God who will arrange people to listen. Hindi ito parang makamundo na viral agad, mag-viral ito. Parang ano. You have nothing to think about it. Because it is God who appointed souls to receive His message sa ating generation. Kaya ngayon, magpasalamat tayo na dinala kayo at naka-open kayo nito na hopefully you will finish. Tapusin nyo lang kapatid. Tapos you start with the other series. No? Tingnan nyo talaga. Do not rely on one particular episode because chances Satan will take some. Please, you can only understand the river, the mount, and the island when you begin where Christ started to proclaim. I would repeat, you will only have the complete understanding when we follow the way Christ revealed it. Kung paano niya diniscuss, kung paano in-arrange niya kapatid. Kung nandito na tayo sa dulo, please, unahin niyo yung sinabi ni Kristo sa Mount of Olives. Ano yung sinabi niya? Let no man deceive you. Nation shall rise against nation and king. You have to go in that direction. Doon ka magsimula. You review. Spend time. If it means ₱1,000,000 for you to watch those previous series, do it, my friend. Because it takes eternity for this. Shall we bow our heads for prayer? Dakila at mapagmahal ng Diyos, ang Diyos ni Jacob, ni Israel, ni Jacob. Salamat, Panginoon, sa panahon na pinagkaloob Diyos sa amin. Na sa aming generation, aming nakita ang alluring, beguiling, hypnotizing power of the enemy. Manipulating simple truth and putting some semblance of it. Similarities. But at the end, is detoured. Thank you, loving Father, for bringing these precious souls into this line of the virtual connections from the four corners of this planet Earth. As we began, kaming lahat, kasama namin, we began to share for those who will understand Tagalog. And hopefully when we go into the English presentations, give us opportunities to share with the rest of humanity. Thank you for providing us this platform na kailangan namin we can radically reconnect to your words. The words that will make us prepared to meet you at the clouds. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering all us, for preserving our lives, for healing all our insufficiencies and our shortcomings and our diseases. In Christ's name we pray. Amen.